One FM. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Palawan, 99.3 Baler. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One lang yan. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. If last Saturday, magka-team ang ating guest na PBA players, ngayon naman, magka-team ulit. Hindi dahil sa iisang kumpanya kinabibilangan nila, kung hindi magka-team sa totoong buhay, diba? Ay, magandang araw mga kabahagi at mga kawan. Welcome again to another episode of Sports Minded. My name is Kathy G. At very exciting na naman ang ating usapan ngayong araw na ito mga kabahagi at kawan dahil hindi na bago sa atin ang kanilang pangalan, diba? Sila po ay tumatak na sa history ng ating bansa pagdating sa usaping pampalakasan. O, diba? Nagkaka-idea na ba kayo? Pero bago ko ibigay po sa inyo ang ating makakasama ngayong araw pong ito, tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng Radyo Pilipino at 1FM stations nationwide sa atin pong streaming at www.radiopilipino.com or www.1fm.ph. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating Facebook page, YouTube account, ayan, na Radyo Pilipino and 1FM. Pwede rin po ang ating Twitter, and ayan. So, dyan mo po kami mapapakinggan. And of course, pwede po kayo mag-text sa ating text line at 0968-898-2503. Kaya nako, kapit lang mga kabahagit kawan dahil magiging maganda ang ating usapan. Mabilis. Sabi nga nila, mabilis ang magiging usapan natin ngayong araw na ito. Okay, dire-diretso na tayo mga kabahagit kawan dito sa Sports Minded. Dahil, bago ko ibigay sa inyo ang ating guest for today, ito po muna ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam niyo ba mga kabahagi at kawan, ang track and field ay tinawag rin na athletics. Dahil ito ay may variety na kompetisyon katulad na lamang na running, walking, jumping at mga throwing events. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Here's another one for the books. Alam niyo rin ba, mga kabahagit kawan, ang pagtakbo o running ay kilala bilang oldest sports of humankind. Wow, ganun na katindi ha. Ito ay nagsimula nung ancient Greece pa at tinangkilik ito dahil ito ay isang individual sport at hindi kinakailangan ng anumang kagamitan. Naman, tatakbo ka lang diba? So yan, just bring yourself and your best. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. And here's another one for the books. Alam niyo rin po ba na ang isa sa guest natin ngayon ang tinaguriang pinakabatang atletang Pinoy na sumali sa SEA Games? Oh, nakaka-goosebumps, diba? Naitala lamang niya, nung 14 years old siya, ay lumahok siya noong 1981 ng Games sa Maynila. Siya rin po ang Pilipinong pinakamaraming medalyang natanggap sa buong history ng SEA Games.
Nag-uwi lamang siya ng 15 gintong medalya ha. Talaga namang one for the books talaga. So, na-excite na po ba kayo sa ating, parang may idea na ba kayo kung sino ang ating kasama ngayong araw na ito? Dahil sa mga trivias pa lang, one for the books na binigay ko sa inyo, big time na. And this time, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, sila po ay magka-love team. Magka-love team sa totoong buhay. O, diba? And hanggang ngayon, kitang-kita ko sa mga mata ni Ma'am at Sir that very in love to each other. Nakakatuwa po. And we're happy na nandito sila at pinagbigyan po tayo despite of their busy schedule. Eto na po, hindi ko na po patatagalin dahil ang una po nating guest, siya po ay head coach ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA. At siya rin po ang jumps at sprints coach magmula noong 1990. At syempre, ang love of my life ni Miss Elma Muros Posadas. Let's all welcome Coach George Noel Jojo Posadas. Hello, Coach! Hello, good morning. Lalo na welcome to this Sports Minded. Magandang topic ito dahil may bahagi natin lahat ng karanasan, lahat regarding sa sports ng palakasan. Thank you po and we're happy na nandito po kayo sa aming studio ngayon. Ayan, pero eto yan, syempre pag nandito ang love o love of my life, syempre nandito naman yung kanyang better half. Kilala na po bilang known as the long jump queen of the Philippine and heptathlon champion. Siya lang din naman po one of the foremost track and field athletes produced by the Philippine under the Marcos regime National Sports Program Gintong Alay that was launched in 1979. Ganun na po katagal. But was eventually disbanded in 1986 after the... disbanded po siya and replaced by the Philippine Sports Commission in 1990. Siya lang din naman po ay may hawak nga katulad ng sinabi ko ng 15 gold medals. Diba? Asian Athletics Championship 3 silver medals, Asian Games 3 bronze medals, and the rest is history. Kasi po pag binigay ko na po lahat po pa ng mga achievements po ng ating guest, baka po bukas pa tayo matapos mga kabagit kawan. Kaya let's all welcome Miss Elma Muros Posadas. Magandang umaga po sa inyong lahat at ako'y excited dahil dito sa nag-guest kami, tandem ang aking one and only, no, nakakatuwa, dito sa Sports Minded. So, go na. Ganun kabilis, no? Ready na. Excited. Oo. O nga, nararamdaman ko yung excitement, Miss Elma pero yun nga, I know medyo malat. Nag-concert po ba kayo? Kasi pag nagtuturo, dalang excited. So, sa mga kabataan, kasi natutuwa ko dahil 6 years old, 8 years old, nagko-compete na sila sa local. Ito yung talagang dapat. Wow, oo. Ganun po talaga ang dapat, 'di ba, sinisimulan sa pagkabata. Ayan ako, pero bago natin puntahan 'yan, Miss Elma and Sir Jojo, eto muna. Miss Elma, Sir Jojo, tell us your story. Where you grew up po. Mag-history po tayo. Okay, ako from General Santos City. Okay. Doon ako nag-start din ng athletic track and field. Opo. From there, nag-excel din ako sa Region 11. During the time, Region 11, yung Southern Mindanao Regional Athletic Association. So, involved talaga ako sa sport kasi mas maganda yung sport kasi makakatulong sa katawan natin. Cardio, opo. Disiplina ang importante dito. So, kailan talaga may involved tayo sa sports. Tama. Kayo po, Miss Elma, saan po ba kayo nagsimula? I mean, saan po ba, from where are you po? Ako po ay sa Sibuyan, Magdiwang, Romblon, na nakitaan ako ng aming teacher na tumatakbo-takbo lang. Tapos yun na nga, yung mga halaman doon, tinatalon ko na. Marami palang purpose yun, kahit yung tsinelas, pati yung mga luksong-baka na. Ayun nga po. Yun. Kaya nung nakitaan ako noon, sinali na ako sa mga sa school hanggang district meet, regional meet, hanggang provincial meet, tapos palarong pamba. Doon nag-start na yung career ko. Oh. Ganun kabilis. Ganun kabilis. Opo. Your mother was once a 400-meter runner in her youth, di ba po? Opo, ma'am. Noon pa lang po ba, naririnig yun na magiging kagaya nyo po yung mother nyo? And is it true nga po ba? Yun nga, kanina minention nyo, tumatalon-talon. So, ang galing nyo po sa larong luksong bakat, luksong tinik. Super, ma'am.
Champion kayo doon. Siguro pag may laban po, baka ayaw nang sumali. Opo ma'am, pati lalaki kasi doon sa paikot ng plaza, pati lalaki nagabulang kami. Naalala yan kahit yung mga classmate ko. Kasi mayroong aso doon sa aming bakura ng principal namin. Opo. Eh pag nandyan na, kuripas na ng takbo, tawanan na siya, inunahan mo pa kami, Elma. Kasi mas mabilis kayo sa kanila. Opo. Meron pa po bang mas mataas sa baka na natalon nyo? Yung bakot lahat saka yung Chinese garter kasi kahit nakapalda naman pati yung mga jewel, ang dami ko na experience na mga nandoon pa ako sa bayan namin sa Magdiwang Elementary School. Nakapalda lang kami yung mga jewels, yung mga shato. Pinagdadaanan namin, sabi ng teacher namin. Natatalon nyo po. Yung aside doon ma'am sa bakod, yung mga games, mga sinauna talaga. Dahil hindi naman natin alam yung tawag na long jump na yan, yung hurdles na yan, ang mga Opo. obstacle. Ito pala yun. Oh, kaya doon pala yun nagsimula. Alam niyo po, Sir Jojo and Ma'am Elma, alam niyo, madalang yung atleta na nagtatagal ng 3 dekada sa larangan po ng track and field. Ano pong sikreto niyo at umabot kayo sa ganyang katatag? And Sir, ano rin po masasabi niyo bilang coach po ng athletics? Alam mo, importante kasi sa relation, communication. Kasi sa sports, alam mo, tama yung sabi mo, dekada. Nag-start kay Marcos, ngayon umabot pa rin kay Bongbong Yes, Marcos. opo. No? During the time nung si Apo Lakay. So, memorable. Itong sports kasi, ang communication sa relation maganda eh. Dahil tandem mo, may objective, may aim. So, proper direction and proper guidance of magiging successful ka. Totoo. Kayo, Ma'am Elma, ang tagal niyo di ba? Parang isa ka sa 3 dekada. Imagine that. Opo. Ako kasi ma'am, yung kumbaga sa binigyan ako ng talento ng Diyos, palagayin ko ito, dapat huwag kong sayangin. Yung isang araw lang na mamimiss ko, ang laking kawalan sa akin. Kasi, kumbaga sa kailan magpundar ako ng maayos para mabuhay ko kasi marami kami magkapatid, siyam lang nung mga panahon na yan eh. Opo. So, kailangan, kumbaga sa makatulong na ako iba na yung panan ako kahit bata ako dahil namulat na ako sa hirap ng buhay sa probinsya. Kasi, karamihan lang naman sa probinsya, yung magtitinda, mangingisda, mangunguma, Opo. yung buy and sell. Ang daming nakikita mo na sa parents mo na magkakaroon ka ng inspired na nandoon sa palayan. So, ang daming pumasok sa isip ko, sa dami na yung magkapatid, ito na yung way na kailangan. Nine po kayo, Miss Elma, sa family. Opo. Tapos, yung mom niyo po, may history na talaga siya. So, kayo po ba or may mga kapatid din po kayo na into running and jumping din po? Actually, mayroon akong kapatid, yung nurse na kapatid kong pangalawa, basketball sa, FEU to. Pero hindi niya na lang tinuloy eh. Tapos yung kapatid ko, isa na mas kasunod sa akin, track and field, pero hindi rin nila tinuloy. So, kayo lang po talaga yung nag-push. Opo. How about sa iyo, Sir Jojo? Actually, meron kami sa bloodline namin, yung basketball. Pero, siyempre, your own choice eh. So, na-involve ko sa track and field dahil sa school namin, sa Notre Dame, Opo. during the time, may mga tryout. So, nag-dare ako sumali. And that time, parang number 2 kagad ako. Wow. So, na-involve yung sport. So, mas maganda yung running kasi individual honor to eh. Sarili mo, pag nanalo ka, walang ibang makakuha kundi ikaw lang. Oo. Siyempre may common denominator po kayong dalawa, 'di ba? Yeah. Parang track and field. Yun din po ba yung naging reason kung bakit nag-spark po kagad ang inyong lab team? Actually kasi ma'am, nung mag-EDSA Revolution, natibag yung Gintong Alay. So Opo. kinuha ko ni Coach Andaya sa FEU. So nandoon na siya kasi mas ahead naman sa akin si Coach Jojo. Opo. So sinasabay ako sa sa lalaki kasi sabi, Elma, dito ka na mag-aaral sa FEU. So nag-aaral ko sa FEU. Tapos nagtataka naman ako kay Coach kasi nag-observe na siya. Pero may pangalan ako. Pero mas lalo na. Kasi sabi niya, kasi kayang-kaya mo mga kababaihan dito. Ikaw lang ang hindi ko, kumbaga yung mapasok ka ba sa hirap ng training, hindi daw ako nagreklamo, lahat. Sabi ko, Coach, bakit mo ako isasabay? Babae ako, ibang lakas ng lalaki kaysa babae. Si Coach yun. Coach, ikaw yun. Yeah, actually, tatlo kami, sparring partner. Isang kasama kong Coach Dario De Rosas. So, pag nag-workout kami, kasabay talaga sa amin. Dahil yung level niya dapat mas mataas. So nakikita niyo na po si Miss Elma nung mga time na yun na iisip niyo ba, uy, parang iba to, angat ito sa sa ibang mga players. Actually, naiba kasi yung namin yung life namin na nagbago kami nagkita. Yun po gusto kong marinig. Sa Rizal Memorial, usually Opo. kami sa FEU, diyan kami parati nag-i-ensayo sa Rizal Yes po. Memorial.
Then sila, coming from sa States, sa Amerika, tapos that time na tibag na yung Gintong Alay. Opo. So tuloy pa rin dahil na 1990 na iba na, Philippine Sports Commission. Yes. Pero from the 1986, 87, nakikita na kami, pero hindi pa kami magkilala. Oh. So, pero yung mga kasama niyang Gintong Alay player, ako may FEU. So, siguro God's will pag nung nakita ko siya, sasabihin ko Nagka-crush na po ba kayo kagad sa kanya, sir? Hindi lang crush Sabi ko, Iba na yung ito naramdaman." yung mapangasawa kong babae. Oh, talaga po. Yes. Yan ang nangyari. So, Paano niyo po na-pursue? kasi yung Intrigera, emotion, marites. emotion mo, parang, bakit parang itong babae na to, parang nakita ko na, parang gano'n. Oh, so, siguro, it's God's will. Talagang siya po itinakda sa inyo. So, nung nakakilala kay through mga kasamahan ko, si Roel Piliosis, Raul Abangan, yung isa pang runner namin na si Rakisa, Kuya siya Eli, yun. si Saka Eli si Eli Fernandez. Fernandez, kasama namin sa Gintong Alay nila. Yun ang runner ko. Yan ang nagpaparating ng message. Wow, yun naging bridge siya. Naging bridge. Naging so, runner. Yun ang startup. Wow. Ano naman po na-feel nyo, Miss Elma? Kayo po pala ang, kumbaga, mina-mindset na nila law of attraction na ni Coach Jojo. Doon sa may dugout, nakita ko siya, pero sabi ko, saan ko siya nakita? Nung wala pa ako sa FEU, kasi nandun ako, nagababa ako sa, doon kami naka-stay sa, sa ilalim ng, may dugout doon, tapos yung South Tower. Opo. So doon naglalakad siya, doon din ang warm-up area ng athletics sa ilalim. Sabi ko, bakit yung mama ito? Pero saan ko nga nakita? Yun pala na hindi ko na-expect na kami doon sa FEU. Tapos, nung nag-ensayo na kami, siya pala, tinutokso na kasi doon yung short ko nga doon ako nag-sprint na kami paikot, tinutokso, pare nandiyan na yung yung Crush. kursunada mo ganun. Habang hindi ko alam kung ako talaga yun, nahiya na ako magpaikot. Doon na lang ako nag-stay sa kabilang side. Paano na-curious, na rin kayo, na-conscious na rin po kayo? Oo, kasi tinitingnan nga nila ako dahil yung suot ko nga, ma'am. Ano ba yung suot nyo noon? So, shorts po ba noon? Sexy na. Wow, long-legged pa. Tapos yun na, doon na nagsimula na nakipag siya, yung Nakipagkilala po. pagkilala. Tapos sabi ko, hala, hindi na ako nakasalita kasi ayaw pa nga sana ng parents ko uli. Kasi sabi ko, parang mag-focus talaga ako sa attention ko na ganito. Wala na magawa dahil yun na nga, napilitan na rin talaga ako dahil yung mother ko nagagalit na. Dahil bakit kayo palagi magkasama? Pinaliwanag ko na rin. So, talagang yun na. Doon na nag-start yung love Very story supportive niya. siya, mami. Kasi kahit saan ako, ang daming, siya yung parang bumuo ng Elma Moros. Kasi mahiyain ako, yung confident ko. As in, umiyak lang ko si Santabi. Andyan si Sir. Pati sa pag-aaral ko, mag-review ka, sabi niya kay Coach Wow. Andaya. Coach, si Elma, hindi mag-iinsayo kasi magre-review. May exam siya mamaya. Pagbalik ko, i-review kita. Kailan memorize. Ganun siya kahigpit. Wow, very supportive pala si Sir Jojo no time na mahigpit. Yes, kasi sa being student athlete, hindi lang parating laro. Exactly. So, importante yung education. So, it happened lang during her time. Talaga nakapokus naman. So, maabot na siya ng third year college. Pero at least yung achievement niya naman, it's compared to education. Parang halos na-achieve niya rin ang lahat. So, naging legend na siya ngayon, lahat yung achievement niya. So, yun yung accomplishment na hindi kayang pantayan. Exactly. Yun nga po, both of you are into sports. May advantage and disadvantage po ba na parehong nasa mundo ng ginagalawan? Yes. Opo. Kasi lahat alam niya, yung kilos mo, isang tingin mo, instruction niya, communication namin, tapos yung wala ka sa condition, kailan ipaalam mo. Ang ganda ng banding namin talaga Nice. Kasi kami ang magkikinabang pareho Opo. So, actually siya mahihain, Minsan, mananalo siya, interview ng mga reporters, umiiwas na magtatago siya sa CR, gano'n. Oo, talaga. Pero nung nagtagpo kami, sabi ko, binigyan ng Diyos yung talento na yan. At Opo. ginagawa mo naman. Pag nanalo ka, kailangan mo harapin yung mga media kasi sila yung magpapakilala sa atin sa Yes, larangan ng sports. Then, yung tandem kasi may tinatawag na father and daughter, Lydia Libega and Tatang Libega. Yes po, opo. Then, may father and son. Paing ni Pomuceno sa kayong tatay niya. Opo. So, sa amin naging tandem is husband and wife. So, iba-iba ang application. Pero, the most important kasi pag magkaroon kayo ng relation,
alam mo yung mga Paano nyo susuportahan yung isa't isa? mga tantrums kasi ng usually babae, no? May period and so on. Opo. Dapat maunawaan mo. Pero, kung i-convert ko sa positive way yun, kasi pag naapektuhan ka, tayo rin masisira. So, we have Correct, to think opo. about in positive way. Opo, dapat yung Parang- isa nag-a-adjust. Yes, yeah. O boys ha, para sa mga mag-boyfriend girl, mag-asawa ha, dapat sinusuportahan yung isa't isa, 'di ba? Like Sir Jojo, talagang very supportive siya to Ma'am Elma. Sir Jojo, kamusta si Miss Elma as a wife? Actually, ikaw na lang pipigil sa kanya sa sipag sa loob ng bahay. Kulang yung isang oras. Let's say, may Okay. mga gawain sa bahay. Pero parang plain housewife. Iba yung pay mo siya sa track and field. Iba Opo. naman sa bahay. Then Opo. iba naman sa bilang mag-asawa kami. So, ang maganda lang yung tandem namin, alam namin yung routine namin. So, madaling muna. Pero sometimes may mga tantrum, especially babae, di ba? Pero you have to be understanding lahat. Opo, syempre, kung ikaw yung lalaki. Dahil siyempre, alamin mo yung in and out. So, communication importante sa lahat. Exactly. Ito po ang susunod kong tanong. Nagkaroon po ba ng relationship problem na naapektuhan ang inyong training? Hindi kasi malabo ko, lalo na kung magkasama kayo sa trabaho, di ba po ba? Sir Jojo, kayo po muna. Yung problem kasi, nandyan parati yan. Opo. Pero how you handle, paano mo overcome. So, sa sports, hindi kami naapektuhan. Ang apektado namin yung mga nasa yung politiko, yung mga ano. Sabi ko sa'yo, wag mo sila intindihin. Okay. Kailan intindihin mo yung training natin saka yung competition natin. Opo. Kasi normal lang sa kanila yan. Sa atin, pag problema tayo sa kanila, tayo ang makawawa. Tayo ang apekto. exactly. Ngayon, yung regarding sa training, hindi naman ang sinasabi ko sa kanya, hindi tayo pwedeng hindi magkasundo. Kasi pag hindi tayo magkasundo, Sira. ang problema natin pagdating ng competition or yung mga performances, Opo. tayo magre-reflect lahat sa atin. So, Exactly. kaya have to solve it as early as possible. Pero hindi yung magtatalo. Wala. So, talking about sports, sa career namin, never nangyari na nagkaroon kami ng problema o Kayong mga mag-asawa obstacle. po. Wala. Opo. So, yun lang. Regarding na sa mga issue-issue, Opo. minsan, sensitive kasi siya eh. Sabi ko, huwag mo sila intindihin. Alam niyo, babae naman po Yeah, talaga, I know. ganyan. Pero sinasabi ko Oo. kasi sa I can kanya- relate to Miss Elma. Sinasabi ko sa kanya, ignore them. Opo. Kasi wala naman tayong mapara dyan sa issue na yan. Eh. Yung mga, kumbaga, yung mga ibang tao Yes. minsan yun na nakaka-apekto po sa relationship talaga eh. Kayo, Yeah. you're okay, your relationship is okay, but the people surrounds you, yun po yung minsan na, lalo na tayong babae po, Yes. diba? Ang importante kasi yung commitment namin sa Exactly. bansa, Opo. saka sa association, sa Trabaho. Philippine Sports Commission, then sa taong bayan kasi it's people's money. Kailangan in return, in exchange of yung, alam mo, ang taong bayan, pera ng tao to na Opo. galing ang suporta sa kanila, even tayo, taxpayer tayo. So, kailangan sulit yung servisyo natin para sa taong Para bayan. wala silang masabi Even din po. Sa Opo. family, sa mga government, Philippine Sports Commission, Association, POC, Opo. especially the government, like the president, who really support us. Exactly. Ma'am Elma, Ako naman, gaya ng sinabi ni Coach Jojo, habang marami akong naririnig, lalo akong tumitibay, tumatapang, nasabi niya, mag-focus ka. I'll do the talking and you do the yung training ko Training, para yes. nakapokus na ako. Kasi pag inisip mo sila yan, sira na yung kamada. totoo. So ako, ini-ignore ko lahat yan habang nagtitraining, actual competition. So tumatak na, Lord, gabayan, makuhabaan mo pang pasensya ko. Lahat yan, palaging inuuna ko, Lord, yung isip ko, yung damdamin ko, kailangan nandiyan ka palagi sa akin. Kasi grabe ang emotion ko pag naapektuhan ako. Opo. So iyon ang unang, yes, overcome ko. Naging matapang ako. Kaya wala akong naging kalaban o kung ano man. Kasi ini-ignore ko lang sila. Opo. Basta sabi ko, pagdating nga sa competition, ito lang yung sample, ma'am eh. Oh, hindi mo tayo mag-inika na pagkatapos bati-bati. Kasi si Coach Jojo, pag nag-training yan, walang asawa. Mahigpit, gano'n. Wala asa-asawa. Wala. Ano kita, basta Oo. ikaw, susunod ka sa akin, coach mo ko, Oo, ganun. kahit ilmamuros ka, kahit sino pang katamdim mo Which is dyan. tama, opo. Eh, talagang pinapakita niya. Pinapagalitan din ako. Kasi siyempre minsan, kinokontrol mo eh. Dapat ikang all out dyan eh. Eh, siyempre, malayo na na ano rin ako, hindi ko rin maiwasan. So, yung attitude na yun, nabago rin.
na kailangan talaga, pati hanggang ngayon sa mga kabataan, wag mong kontrolin. Go on mo para malaman natin kung hanggang saan ang galing mo. Tama. So, office mate lang kayo pag Opo. sa training. Parang kami lang, office mate lang daw po kami. Michelle, nabawasan po ba yung sensitivity nyo nung dito sa pag-active nyo sa sports? Opo, naging very patient palalo ako. Oo. Tapos sinayaan ko lang sila kasi parang naging normal na lang ang buhay ko sa kanila, pati yung mga intriga. Kasi yun ang naging challenge ko. Habang akong pinaparinggan, lalo akong tumatapang at Dapat hindi ganun mo na eh, ako oh. kumpiyansahan. Always Yun, positive. Kapat, kasi yun ay take mo as a challenge Opo. eh, 'di ba? The more na binabash mo ko, the more na meron ka sinasabing di maganda sa akin, mas lalo kong tumitibay, mas lalo kong nagpapalakas, Opo. 'di ba? Kasi pag nag-react ka ma'am, apektado ka Exactly, which is tayo pong You babae, have hindi to- natin maiwasan You have to yun. prove Opo. that they're wrong. na. Correct, exactly po. Oo, pakita mo na Yeah. kaya mo. Opo, going back po dun sa training, training sa long jump at ito pong heptathlon, kailangan po ba long-legged? Ano po yung mas mahirap? Long jump o yung isa po, yung heptathlon? Actually, may mga factor of being a player, ano? Opo. Pero may nakikita ko yung mga coaches. Advantage kung long-legged, matangkad ka. Pero not necessarily. Minsan, napupunta rin sa mga pag may skill, may talent ka, potential ka talaga. Opo. Pero number one factor, yung may height ka. Kahit pa paano. So, kung hindi ka naman kasing tangkad, kailan you have to work hard. Opo. Kasi kung ang iba nagawa nila, bakit hindi ikaw? Tama. Pero with classification, minsan ang Panginoong Diyos, may kanyang talento binibigay kung saan ka nauukol. Ngayon, kung nabigyan ka ng talent ng Diyos o yung potentiality mo, kailan gamitin mo sa Tama, tamang pamamaraan? exactly. You don't have to Opo. waste your time kasi time is gold. Yes, Kailangan totoo. samantala. Tsaka ingatan mo dahil minsan lang yan darating. Pag nagkamali ka, nagbisyo ka, Wala. goodbye na yun. Sira na Yes. ang career, 'di ba? Yes. Opo. Miss Elma, kasi alam niyo po ba, when I was young, nung high school ako, active po ako, track and field po ang, so pag may sports fest po sa school, track and field ang nilalabanan ko. Lumatalon, gustong-gusto ko rin po yung tumatakbo, Obstacle. may obstacle race. So, Hurdles yan. opo, kailangan po ba talaga na, like yan, elementary, high school, yun yung sport na ginagawa ko noon. Pag sports fest lang po, kailangan po ba constant talaga, may guidance din ng magulang para ma-push hanggang na yun talaga yung sport para dun sa anak? Actually, dapat nga ang parents very supportive para ang anak gaganahan. Kasi kung Opo. tayo mismo na parents ang mag-turn down sa galing ng anak mo na pinaparinig sa'yo, eh wala na, hindi na rin mismo gaganahan yung anak mo kasi ikaw mismo diniscourage mo na. Yes, exactly. Po, kamusta po kayo as parents? Siyempre, sa inyong mga anak. Actually, being a parent, lahat ng sacrifices, obstacle, harapin mo eh. Opo. Para the future ng anak mo. So, very lucky kami siguro, talang gifted coming from reward ng Panginoong Diyos sa ginagawa naming pag-serve. Servisyo namin sa bayan, sa bansang Pilipinas. You have to be honest and humble. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung narating mo kasi yan, hiram lang ng Diyos yan. Iba, sumikat na ng konti, mayabang na, Meron mataas ng- na. opo, Kaya may ere nakalapat na. pa rin sa lupa yung paa mo. Opo. At hindi pwedeng makalimot sa Panginoong Diyos, lalo sa magulang natin. Tsaka yung mga taong sumusuporta, lalo ng taong bayan. So, kailangan be humble. Kung ano man ang na-achieve mo, okay, go on, must go on. Tapos, yung iba kasi yung humility, di ba? Tama. Yung reputation mo, integrity natin. Kaya importante sa tao yun, kailan marunong pa rin lumingon sa Sa pinanggalingan. pinanggalingan. Yes. Totoo. Kailangan po ba sa track and field, yung stamina? Kailangan po ba, mahirap po ba mag-build ng stamina? From the start talaga, i-develop mo na muna yung endurance mo. Opo. Kasi pag wala kang endurance, mahimatay ka dahil hindi mo kaya. Kung sa 50 meters, pag wala kang hangin, short na. So, ang daming dapat i-develop. Yung speed mo, endurance mo, yung power mo, yung technique pa as in different events mo. Kasi may mga individual specialization tayo eh. So, nandyan pa yung weight training mo. Nandyan. Opo. Ang dami ma'am na mga versatile or mga training program na dapat Opo. natin gawin. Kasi akala mo, yung weight training mo, yung pala sa power ng shoulder mo, dahil magsa-shot put ka, o mag-pole vault ka, o mag-javelin ka. Yung hips mo, ganun din kasi sa long jump mo, sa hurdles mo, high jump mo, ang dami. Sa legs mo, power mo. Oh, marami talagang kailangan. Kamusta po yung dieting dun? Meron po ba specific food na kailangan, eto dapat na makainin mo lang
Actually, kung sa nutrition, Opo. meron talaga yan. Okay. Pero nakagis na ng mga Pilipino, tayo mga Pilipino, Opo. lalo ng mga player galing sa mahihirap yan. No? Opo. Basta may pagkain lang, may kanin ka, may ulam, okay na. Ganun tayo eh. Mhm. Pero pag dumating ka sa national level, meron naman silang proper nutrition. Kailangan din po ang sundin talaga. Pero hindi mo ma-apply lahat. Kasi Opo. ang number one concern ng Pilipino, basta may pagkain ka. Kakain ka. Kahit anong hirap yan. Basta may pagkain ng kanin, usually kanin, then masustain yan. Pero once nasa top level ka, kasi world class level ka na, kung ano man Asian level, meron na nang nag-guide ng pagkain mo kasi kung ano yung bawal, ano yung kailan proper diet, proper nutrition. diet na. Yes, yes. Pero papaano po yun? Di talagang nalilimit na yung ano nyo? Yung, like sa'yo, Miss Elma, kapag may laban ka, paano kung may mga hinain po dyan? Siyempre, di mawawala. O, fiesta, ganyan, lechon, ganyan, yung mga pang high cholesterol. Paano po yung control na ginagawa nyo dun? Ay, grabe talaga, ma'am, kasi through my experience, pati ni Coach Jojo, nag-observe siya. Last event ako sa Asian Games, long jump. So sabi ni Coach Jojo, mag-control ka kasi ang sasarap ng pagkain, isang stadium. Opo. Yung parang gym ng basketball. Opo. Kasi open lahat ng nation, no? Nandoon. Mga chocolate, lahat nata. Mga temptations po, ganyan. Ang dami. Opo. So, ito, nag-observe sa kalaman ko. Yung plato punong-puno. Ako naman, Diyos ko, takam na ako. Ang tagal naman ng event ko. Pero, kailangan talaga ma-maintain ko eh. Kasi, mapipil mo pag bumibigat ka na, ma'am eh. Yun na yung masisira na yung, ano mo, yung weight na, yung running weight ko sa jumping. Kasi may mini-maintain ako kasi kailangan makuha ko to. Ay, ang standing ko, pang 5 ako sa Asian eh. Tapos, Kung ma-discourage na ako, nun, tas ito pa. Hindi, buuan loob ko. Pang-5 lang yan ako sa listahan. Oo, mga top na yan. Walang imposible. Kung ibibigay sa'yo ni Lord, ibibigay sa'yo. Pero kailangan malakas ang isip mo na kailangan kaya naka-mindset to. ka rin po Yes. talaga. Opo, ma'am. Kailangan talaga buuan loob mo. Kasi pag pinanghinaan ka na, dahil nakita mo ng result, naku, pang-5 pa ako. Totoo. Hindi opo, eh. Opo. Basta laban ako. Oo. Di pagkatapos po ba ng laban, Ayan siyempre na. may celebration. Paano po yun? Binibigyan na po ba? Oh, cheat day, parang ganon. You can eat now what you want. Parang ganon po ba, Coach? Di ba Yun lahat ang inaantay ng players. Sa lahat. Kasi lalo na, may advantage, may disadvantage. Lalo mga first event. Pagka hindi ka na-qualify, kakain ka lang ng kakain. Yun namang last day ng event, Oo. puro control. Opo. Then after that, pag natapos yung game mo, wala nang limit yun, bahala Talagang ka na. Kasi, kain na. Wow. kailangan mag-recover ka. Then, may tinatawag na transition. Opo. So, may break din. Bigyan mo rin ng happiness or yung Tama. contentment ang player mo kahit paano. So buffet give and po take. ito, ganun. Oo. Sobra pa sa You can buffet, eat ma'am. all you want, ganun. Wow. Talagang sasamantalay mo na kasi pag dumating na naman yung training, Yes. naku, eto na naman, balik na naman ako sa hindi ko makakain yung mga gusto kong kainin, di ba? Ma'am Elma, eto po yan, sa dami po nang nakuha yung medalya, ano po yung pinaka-remarkable na laban nyo o special medal para sa inyo? Wala kasi akong kabigin kasi lahat yan, ma'am, pinagdaanan ko kasi 15 iba-ibang events. Pero yung pag-comeback ko nung 1985, yung 92. Hindi, aside pa yun, di ba, nanganak ako, nag-3 goals ako, 1 silver, kasi naiwan ako sa start. Yun yung parang memorable ko na naging fastest woman ako after kay Lydia. Kasi sabi na ni Coach Jojo, mag-entry tayo? Kaya mong lusutan ito dahil wala na eh. Opo. Pero dito, pwede ka talaga mapasok dito sa top 3. Insayuan natin, pinag-ansayuan namin. Yun nga, ma'am, naging fastest woman ako kasi yung 100 nakuha ko, tapos 200 plus long jump. So yung 400, yung 100 meter hurdles, naiwan lang ako sa start, boom, lang. Pero ganun talagang laban, hindi mo lahat makuha eh. Pero at least hindi ka na-discourage. Correct. Opo. Pero 4 yun sana. Tapos may binack-out pa kaming ibang event kasi naglalaro nga ako ng napakarami. Kaya mahirap. Talagang hindi ko sila napag-insayuan or nakapag-concentrate sa dami ng event ko. Kasi first jump, break ng Philippine record, sure ball ng gold. Tapos may 5 pa ako. Opo. Kasi first call, 100 meter hurdles. Ganun yun. Kaya tapang, umiral yung tapang ko. Tapos parang naging dominante ko sa motivation ko sa sarili Opo. ko. Ito na yun, nagpakahirap ako. Hindi ko ibigay sa'yo. Akin to, patay kung Talangan, patay. opo. Go for the gold. Tapos sabi ni Coach Jojo, kay na lane 8 ka man, full out na. Huwag ka nang lingon-lingon. Pag inabot ka, ang ibig sabihin, may nanguna na sa'yo. Pero pag walang umabot sa'yo, patay na ang kalaban. Panalo ka na. Wala nga umabot,
Nakuha niyo yung gold? Nakuha. Wow, galing naman. Mamelma, meron bang like, siyempre sa dami ng medalya niyo di ba? Paano niyo yun, meron ka bang, minsan ba, dumating ba sa point na tinitignan mo to, eto mga to, eto ang dugot pawis ko, eto pagod na pagod ako bago ko nakuha to, eto yung medyo natakot ako, eto yung medyo kinabahan ako, eto namang medalya na to, yung parang ang dami kong hirap. May mga ganun ka bang sentimiento minsan? Yes, ma'am. Nung nag-comeback ako, nung nanganak ako, kasi nag-give up ko yung Olympic 1992 Opo. sa Barcelona. So 3 months nag-try out ako. Siyempre hindi naman ibig sabihin dahil ako si Elma Moros qualify ka. No, hindi ko ugali 'yun kasi dinidistract ko na yung mga kabataan na mas gusto ko mabigyan nila na to be fair, i-accept kong reality na manganganak din ako, di ba? Opo. So, dadaan pa rin ako sa butas ng karayom. Napakaswerte hindi ka na nag-try out, pero mali 'yun. Dapat talaga paghirapan mo pa rin. Hindi pwedeng superstar ka. So nag-try out ako 3 months, na-qualify ako, na-break ko yung kaagad yung personal best ko. After 8 months, ito na. Binatikos na ko. Wala na yan. Matanda na yan. At saka nanganak, nanghihina na yan. Pinatunayan ko sa kanila. Na hindi. Iyon na yung sabi niya, na kailangan wag kang magpa-distract. Dahil ito para na sa anak mo. Parang naiyak na ako. Kasi kailangan wag tayong, yung tandem natin, pinaghirapan natin, inspirasyon mo ng anak mo, imagine mo doon sa finish line. Ay, nandun siya sa finish line nung nakuha ko yung 100. Swak. Wow. Kaya ang daming lahat na pinagdaanan ko, mahalaga para sa akin dahil pinaghirapan ko talaga. Exactly. Wala, hindi pwedeng, hindi ganun kadali. Mhm. Hindi porket ito bronze ka lang, hindi porket silver ka lang o ribbon ka lang, disregarded ka because I have the gold. Kailangan pantay-pantay dahil lahat yan may hirap. Diba Yung po? last, ito pa man ang dami kong memorable na, kasi kung magkwentuhan tayo, hindi na kulang ang oras. Mayroon na nga na iniwanan na ako dahil 4th place ng standing ko. Opo. Tumapit si Coach Jojo sa grandstand. Last jump ko, ako yung pinakauling magja-jump. Nag-jump na yung Thailand, Malaysia. Third last jumper ka. Tapos, ang standing ko, ma'am, ay 4th. Place. Opo. Kailangan makuha ko to. Sabi ni Coach Jojo, pag umapa ka sa board, sure ball yan, gold ka na. Sus, ma'am, tumunog nga yung board. Nasakto ko talaga yun. Nagpag-plus, yes, nakuha ko. Pero Nice. wala nang official kasi hindi na in-expect Hindi na na. mag... Makukuha nyo pa. No, Bale, lumalabas. Si Elma lang ang pinapanood nila. Oh. Kasi pang 7 times yun eh. So, kung Okay. mananalo siya, 8 times na yun sa long jump. So, talagang pag ikaw, ibang coach, wala nang, pag manood ka, wala nang chance. 4th place na yun. Oo. So, gamble, sabi ko, kung ibigay ng Panginoong Diyos, Tama. bibigay sa atin. Basta mag-adjust ka. Ngayon, be confident. Pag tumapak tayo sa board, sa Brunei kasi yan, 1999. So, the lone gold medal ng Pilipinas Athletic. So, kung hindi, 0 kami. So, that's 8 times gold medal sa long jump. Tumatanda ka, yung lakas mo, anytime, any moment, ganun lang yun, kabilis, isang iglap eh. Kaya ako, wala akong sinayang. Kaya sabi ko, hanggat kaya, gagawin ko ito. Pag wala na, ihang ko na talaga yung sapatos ko at wala nang kemi, pag talo-talo, wala nang reklamo. Yan ang sinasabi ko sa kanila, na pag nandito na kayo sa labanan at lumaban kayo, pag talo ka dahil wala ka ng reklamo. Ngayon, kung ma-injury ka, magpaiwang ka. Kasama yan sa laban eh. Hindi mo naman maiwasan yan. Hindi naman natin hiniling yan eh. Nangyayari talaga on the spot yan. Gawarm up ka lang, pinutukan ka ng full muscle. So, yun ang dapat na maging maingat din sila. Opo. Tapos, kung nandoon ka na sa laban, ito na yon, wag mong sayangin, 101%. Give your best shot. Yes, para hindi lang gold, kasi minsan useless yung breaking the record, pero at least ang malaga naman doon, na-improve mo. Kasi pag wala ka ring medalya, ibang dating eh. Opo. Hindi credited eh. Pero pag break mo rin ang record, nag-improve ka. Yes. Yes, exactly. At saka iba po yung feeling din talaga na Opo. may bit-bit ka, dala-dala kang yung pride po ba, Pride. 'di ba? Yes. Na teka, eto na mas lalo kang gaganahan eh, Opo. 'di ba? Nako, thank you po talaga at sobrang dami naming natututunan po sa inyo, Ma'am Elma and Sir Jojo, pero eto na po muna. Marami pang katanungan at ang katanungan naman mula po sa ating mga tagapakinig. Get ready for our Slam Book. Slam Book. Slam Book. Ito po, galing po kay Bea Montanes ng PLM. If isa po kayong animal, sa tingin nyo, ano po kayo at bakit? Talaga, may ganun daw. Kung Kangaroo sakaling or- bigyan ako ng pagkakataon, alam mo, yung kalabaw,
nagsiservisyo sa taong bayan yun, di ba? Sa Yes. bukid. Opo. So yun ang Malalim si role. Sir. Yeah, yun ang role natin bilang coach ka or maging hayop ka. Yun nakaka-contribute ka ng tulong sa bayan mo o sa taong bayan. Opo. Kayo, Ma'am Elma, Ako talagang horse. mabilis. Mabilis. Kasi ginagamit din siya yung kalesa, di ba? Oy, tama po. Oo. Opo. Pares po sila nagtatrabaho at nagsisilbi. Exactly. Ito po sabi ni Xavier from Lucena, sa edad nyo po ngayon, kaya nyo po kayang gawin yung ginagawa nyo noon? May difference na, pero siyempre, paghandaan mo pa rin. Kasi lahat naman may age category eh. Opo. Pero wala naman tayong patunayan what for pa. So, i-share mo na sa mga young ones. Correct. As sabi po ni Via Renillo from PLM, despite po sa lahat ng achievements nyo sa buhay, minsan po ba naisip nyo na lang na huminto or lumipat ng sports? No, pag sa sport namin, kung saan pinagkaloob ng Diyos yung talento mo, Doon. dapat pahalagaan mo na. Pasaman yung pagkakataon dahil minsan yung opportunity comes once. So, Exactly. kailan ingatan mo at pagsikapan mo na maayos. No. Sabi po ni EJ Manabo ng Fairview, minsan po ba nakakaapekto sa marriage nyo yung mga decision making nyo sa industriya ng track and field? Ma'am Elma? Depende sa sitwasyon. Kasi siyempre kami na Coach Jojo, ang pinag-uusapan namin, sports lang eh. So, aside doon sa iba, wala naman kasi smooth kami. Sa totoo lang, hindi ko nga hinahawakan ATM lahat. As in trust. Grabe. So, kanya-kanya po. Opo. Tiwala talaga. Pag po ba nagkukwentuhan po ba kayo? Siyempre, pag may moment po kayong dalawa, curious lang din po ako. Sports pa rin po ba pinag-uusapan ninyo? Yes, yung conflict namin, honestly, wala kaming pinag-awayan sa loob ng pamilya namin eh. Sports Sa pa rin sport po. lang pinagtatalunan namin. So, nandun, kung ka na, apektado ka na doon eh. Kasama ka na parati siya eh. Kung may issue man, negative, positive, kailangan you know how to overcome everything. Ang importante, wala pong competition. Yeah. Kasi kayo, bilang mga sports athlete, may competition po kayo di ba? At isang maganda sa relationship nyo, wala pong competition. Yun po yung isa. Si Victoria Ong ng Sampaloc, Manila. Ano po kaya sa labas ng larangan, ano po kayo sa labas ng larangan ng sports? Kapag kayo po ay nasa labas, ano po kayo? Ako, feeling ko, ordinary ako. Kung ma-identify ako at kinalabit ako, magpa-picture, ay nakangiti pa ako. Tapos hindi ako pinapabayad sa jeep. Masaya ako. Go on lang ako as in normal. Minsan, ay, si Miss Elma, as in, masaya ako. Kasi feeling ko, hindi ko naman pinagmamalaki na ako si ganito sa kabila ng lahat. Hindi. Basta masaya ako as ordinary person. Wow, Yes, of course, very down kasi- to earth. Opo. Kailangan marunong ka pa rin Lumingon. nakasayad, Correct. lumingon sa pinanggalingan. Opo. Kung binagyan ka ng pagkataon ng Panginoong Diyos na naging fame ka, hindi pwedeng aabot sa ulo eh. Na Totoo. pagyayabang mo, Totoo. pagmamalaki mo. Kailan be humble. At yung mga kasamahan mo na hindi naman gano'n sumikat, you have to respect. Hindi mawala ang respeto bawat sa tao. Yan ang importante sa lahat. Kaya be humble. Kung ano man ang na-achieve mo, Dapat pinagkaloob lang ng Diyos yun, babawiin din dati ng araw yan. exactly. Kaya dapat lagi pa rin nakatapak sa lupa, gano'n man kataas na yung narating mo, di ba Yes. po? Sabi po ni, Miss Thelma, kapangalan niyo po, Thelma Aquino ng Tacloban. Ano po masasabi niyo ngayon kay EJ na halos nangolekta na rin po ng gold medals ngayon? Alam mo, blessing na yan ni Lord sa kanya. Pero siyempre, yung mga past niya, charge to experience na lang yun. Na sana marunong din siya magpakumbaba at yung respeto. Kasi wala namang perfect sa atin, nagkakamali. Pero yung pagkakamali yan is a big lesson for your health, for your self. Opo. So, ikaw na rin ang magkikwento yan balang araw na siya, yung mga pangyayari. Kasi lahat kami, may mga kanya-kanyang kwento sa buhay na pinagdadaanan na ma-overcome. So, yan, siya na rin ang makakasagot yan dahil alam niya ang tama at mali. Alam niya rin kung ano yung mga pinanggalingan niya. Opo. Bago niyan. Opo. Gaya lang sinasabi ni Coach Jojo at saka yun na nga, na magrespeto ka, Opo. sumunod ka sa patakaran, at kung ano yung dapat mong gawin para sa bansa mo at sa sarili mo, at saka sa association mo at saka sa Philippine Sports Commission. Yun lang po, wala nang iba. Opo. Sabi po ni Jake Navarro ng Palawan, ano po ang heptathlon? Anong athletics? Ang heptathlon is 7 event counted as 1 medal. That's why you call us Iron Woman. Oh, and you are, di ba po? Tatlo po ang Iron Woman. Opo, naging tatlo yung title ko sa Southeast Asia kasi Opo. nauna muna as long jump queen. Sumunod yung sprint queen kasi after ni Jai, talagang hinataw namin mag-asawa na kaya mo yan. After nun, nakaya mo pala. So dinaan lang sa tapang, sa tiyaga kasi hindi naman ako ay jumper pero sa power,
tsaka mabolting. So nakikitaan tsaka bilis. Iyon po yun. Talagang dala-dala niyo yung corona. Ako ang reyna. Ganun po, Miss Telma, di ba? Sabi po ni Rob Quijano naman nila, para po sa inyo, ano ang biggest loss sa inyong sports career at paano niyo po nalagpasan ito? Actually, wala kaming biggest loss. Kasi kailan maging masaya kami lahat ng binigay provided by the government and the association namin. Kailan isamantala yung pagkataon. Tama. Kung may failure man, you have to take a challenge. Bumangon ka. Exactly. Then, Oo. hindi pwedeng tumigil ka. Hayaan na lang. Kaya you have to prove. Kaya lang masaya ka, then accept the reality. Time will come. Matatapos din yun. Tama po. Si Christine Loyola po ng Giginto, Bulacan. Big fan po ako ninyo. Any advice po sa mga kagaya ko nagsisimula pa lang sa track and field sa school? Parang parehas ko to, nung elementary high school. Alam mo, tiyaga ka lang kasi yung katsatsaga mo kahit sabihin nila na ay wala din yan, hindi. Ang matyaga nga kasi minsan naglalaylo yung mga malalakas kasi malakas na wala nang patunayan. Diyan nagsisimula yung tapang mo, yung dedication mo, hard work ka lang. Basta may gusto kang marating, huwag mong pagsukuan, pinaghandaan, trabahoan mo yan. Yes, kailangan kung beginners ka pa lang. Patient ka. Patient, kailangan move on. Kung ano man, usually, mag-umpisa lahat Hirap. sa number 1, Opo. 2, 3, paakyat, hanggang depende ngayon sa determination mo ngayon. Pero wag kang ma-discourage kasi parang obstacle na i-challenge mo sarili mo. Tuloy lang. Kung may mga coach ka dyan, teacher, mag-advise, just listen and respect them. Tuloy mo lang kung ano yung maganda, gawin I-take mo. it. Opo. Yes, marami namang ngayon advanced na technology, mga YouTube. Yes. Pero kung marami ka matutunan sa YouTube, kailan meron ka pa rin respect sa coach mo or Tama. teachers. Opo. Iba pa rin talaga yung on-hand na Yes. training, di ba po, Yes. kaysa yung napapanood mo lang. Ito po kadalasan ko po tinatanong po to sa mga nag-guest po namin na mga players. Miss Elma and Sir Jojo, may ritual po ba kayo bago kayo lumaban? May certain food ba kayong kinakain or meron kayo anting-anting? Ay ako talaga, ang anting-anting ko, Lord, pinapaubaya ko na sa'yo. Tapos ito nga yun, yung santo ninyo na dampot ko from the start na ako'y naglaro sa Tacloban. Andi dito, dala-dala ko. Talaga po, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, dito lang sa belt bag. Kasi dati sa bra ko yan, wala nang supot. Tapos natanggal na rin siya. Pero andito pa rin siya. Basta si Lord, yun. Yun, siyempre, yun talaga number one naman po You have to talaga. dedicate always ka sa, Yes, everything sa that Lord. you do. Kasi sa Kanya nakasalalay lahat eh. Opo. Siya lang nakakaalam. So, kung ano man ang outcome ng result, Yun na yun. you have to accept. Then, you have to challenge yourself again. Correct. Yun na yun. Naku, well said. Naku, napakadami pa po talagang gustong itanong actually po sa inyo pero Wala na. kailangan po muna nating pumunta na sa ating fast break. Fast break. Fast break. Fast break. Fast break na po tayo. Unahin po natin si Coach Jojo. Mabilisang sagot lang po, Coach. Ito po ang ating fast break. Lagot ko. Vegetables or fruits? Vegetable. Ocean waves or rain sounds? Range ako. Favorite athlete or player? Track and field. If God gave you one wish, what would you ask for? Good health. What is your nickname? Jojo. More money or more time? More time. Favorite warm-up po? In the morning, kailan breathing mo na? Olympics or World Cup? Olympics. Favorite energy drink? No particular drink. Describe Coach Elma in one word. Describe in one word. Ako. Super wife. Wow! Siyempre. Alam Galing niya naman. Wala na siya makita, ma'am, all around. Eto na. Ayan na. Miss Elma, are you ready? Yes. Eto po. Jumping jack or jumping rope? Jumping jack. Para sa'yo, anong pinakamasarap na putahe tuwing Pasko? Nako. Chicken. Compete in summer or winter? Summer. Who is your role model in sports? Lahat naman eh. More money or more time? More time lang. Favorite song in 80s? Yung only you. Yun ang Sinigang na baboy or adobo manok? sinigang. If God gave you one wish, what would you ask for? Good health din. Sino mas gwapo, Piolo Pascual o Coach Jojo? Siyempre, si Coach. Describe Coach Jojo in one word. Basta nandun sa kaya responsible siya. Ang galing.
Wow! Thank you so much for answering po ang ating fast break at siyempre sa lahat pa po ng aming katanungan sa inyo. Pero bago po yan, gusto ko munang hingin po yung message nyo muna sa isa't isa. Coach Jojo, what's your message for Ma'am Elma? Stay low, then parating loving, then more responsible to our children and to our family. Ma'am Elma. Ako naiyak na ako. Gusto ko habang kasama kita, samantalain ko yun. Dahil siyempre, hindi natin masabi na ang buhay natin anytime, any moment. Basta ako, anytime na kasama kita, masaya ako. Kaya nga yung team song ng anak ni Piolo Pascual, si Inigo, yun eh. Naiyak na ako. Oh, so sweet naman. Basta't kasama kita, lahat ay magagawa. Thank you so much, Miss Elma. Alam niyo, sobrang natatouch ako at natutuwa ako kasi napakadalang po ng love team sa sports na kagaya nyo po talagang very supportive to each other. And dun po sa kwento nyo, Sir Jojo, yung pag-push nyo po kay Ma'am Elma na, alam mo yun, yung almost time na she wants to give up. Andyan po kayo para sa kanya. And to Ma'am Elma, kitang-kita ko po I can see na nagbablush kayo kapag binabanggit nyo si Sir Jojo diba? So, the love is in the air. Nako, salamat po. Maraming salamat for spending your time with us. May greet lang ako. Ay, sure yung po, anak opo. ko, Opo. si George Jr. Oh. Mag-graduate na sa Kentucky, sa United Wow, States, sa Campbellsville. Magiging summa cum laude yun. Wow, congratulations talaga naman. Manang-mana sa mga magulang. Congratulations to you, George Mike. Alam niyo, nung nakita ko po si George Michael, naalala ko yung singer po si George Michael, yun po ba? Doon po ba Opo, inspired yung- siya? Yes. Yun nga ma'am, di ba patay na yan yung kumanta ng Careless Whisper? Opo, Careless Whisper. Doon po ba siya inspired? Yeah, hindi. May uncle kasi akong Michael. So, Oh. nagustuhan ko lang yung name ng Michael. So, like pinagsama Michael niyo. Jordan, Michael... Mga the best po, yes. no? So, na-combination ko yung George Michael. Wow. Only the best. And congratulations, summa cum laude. Wow, parang mga magulang lang yan. Again, thank you so much, Ma'am Elma and Sir Jojo. And meron po kaming gift from Fin Cotton. Ito po para po sa inyo yan. Thank you very much. Maraming salamat po. At ito rin, meron po tayong ibibigay po, regalo po namin din para po sa inyo. Thank you. And bago po kayo bitawan ulit, ito po ang ating final advice po para po sa mga aspiring to be like you, Miss Elma, and of course you, Coach Jojo. Who will come first, Coach Jojo? Yeah, yung mga aspiring mga manlalaro. Opo. Tuloy lang kung anong binigyan ng Panginoong Diyos na talento. Huwag yung sayangin. Time is gold. So be patient, be humble. Kung ano ipagkaloob ng Diyos, basta ang kailangan respect kahit sino man na nilalang sa harap mo. Especially yung parents, teachers, especially mga teachers, no? Yes. Coaches. Kailangan meron tayong respeto parati. Tama, Miss Elma. Ganun din ang sinabi ni Coach Jojo, isa lang mahiling ko sa'yo, hanggat kaya at kaya mong patunayan, ilalabas mo ang galing mo dahil dito ka makakaahon ng hirap mo sa buhay, maibalik mo sa magulang mo, sa school na pinagserbisyuhan mo, at sa ating bansang Pilipinas, at yung mga taong nagbigay ng buhay sa'yo sa araw-araw na kasama mo, yung coach mo, teacher mo. So, yun lang, at wag lumaking ulo, wag maging mayabang. Iyon pa rin. At saka wag makalimot talaga sa Panginoon Diyos. Respeto pa rin ang inihiling ko. Wow, the course of true love is running in both of you po. Thank you so much po mga kabahagi at mga kawan sa pagsama sa amin ni Coach Jojo Posadas and of course Miss Elma Muros Posadas. I hope mas lalo po pa po kayong o lalo nyo pa po silang nakilala at ang mga pambato nating atleta. Until next Saturday, this has been Kathy G. Always remember, as Tim Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone.